Hello guys, kamusta kayong lahat? Ngayong hapon, i-test natin ang bago nating helmet camera. Ito ang DJI Osmo Action 4. Subukan natin kung gaano kalinaw ang latest na labas ng DJI Osmo. Sound check, sound check. Ang gamit pa lang natin ngayon na mic ay ang internal mic ng camera natin. Wala pa tayong external mic. Ang settings natin ngayon ay 2.7K resolution at 60 fps frames per second. Ang ibang settings ay hindi ko muna ginalaw. Lahat ay naka-default. Subukan naman natin guys mag-record ng 1080p resolution at 60 fps. Ito naman ay 1080p resolution at 60 fps. Ultra wide na pala tayo. Ang galing! Ang galing! Subukan naman natin ang 4K resolution. Ang kagandahan dito sa DJI Osmo Action 4, meron na siyang touchscreen dito sa may harapan, sa may front panel. Kaya kahit hindi mo na tanggalin sa helmet yung camera, pwede ka na mag-set ng settings. Okay, naset na natin sa 4K resolution. Let's go. 4K resolution at 60 fps. Meron nga pala itong tinatawag na Rocksteady video stabilization para hindi maalog ang pagkuha natin ng videos. Meron din naman siyang Rocksteady Plus para sa mas stabilized na kuha ng videos. Pero dito lang tayo sa Rocksteady para hindi na masyadong makrap ang video natin. Galit ang mga bato. Night mode naman tayo guys. 2.7K resolution at 60 frames per second. Tingnan natin kung malinaw. Malinaw ba? Oras natin ay 6:15. Madilim na. Good morning guys. Dito sa last part ng video test natin para sa ating DJI Osmo Action 4, susubukan naman natin ang hyperlapse features nitong camera natin. Ito ay parang time-lapse pero ang pinagkaiba dito ay yung camera ay gumagalaw. Kasi sa time-lapse
kailangan naka-steady lang ang camera mo habang kumukuha ka ng footage. Ito sa hyperlapse, kailangan camera mo ang gumagalaw habang kumukuha ka ng footage mo. Subukan natin. At ito na nga ang gagamitin nating camera guys sa mga susunod na rides natin para mas maganda ang kuha natin sa mga tanawing ating madadaanan. Dito ka natatapusin ng video. Ride safe sa ating lahat.